Live. Okay, we are now live. So, good afternoon to everyone, both of our friends and non-friends alike. Yes. Welcome to another episode, continuing episode of last Sunday, Bible study. Bible study focus on the red letter words of Jesus Christ. But before that, let us start praying to our Father in heaven. Okay, let us say prayer. Let us pray. Most precious and loving Father, Lord, salamat sa gasa sa kinabuhi ug salamat sa kanunay proteksyon kadaugan sa usa ka semana, Lord God. Salamat sa mga katubagan sa pag-ampo. Niya nasab kini imong mga anak magtuon na sab sa imong pulong. Holy Spirit, please give us heavenly wisdom to tackle your word easily. Para nga dali ra pong pagpasabot sa amo ang mga listener o viewer, Lord God. Among yung isandig kani mong tanan, Lord, kay wa kami mabuhat og wala yung panabang. To God all be the glory, thanksgiving and honor will be given back to Him. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. So, we are back on what we have started last Sunday. We have started, we are very thankful to a person by the name of Dr. Louis Klops, who initiated the quoted words of Jesus in red letters. Yes. To emphasize something. And according to him, he has read in the words of Jesus saying, I am the truth. Ako ang katotohanan. Now, if Jesus really said he is the truth, then whatever he said is always true. Correct. Palaging katotohanan ang kanyang, hindi siya pwedeng magsabi ng hindi katotohanan. Yes, walang halong kasi ng malingan. Kasi katotohanan siya eh. Katotohanan siya. So, we were starting to trace the red letter words of Jesus, and we have started yung Matthew ba yun? Matthew 15:24. Yes. Na sinabi niya, I was sent but only to the lost sheep of the house of Israel. Correct. O yan. Siya ay pinadala lamang sa mga nangawalang, ano ba yung nawala? Nawalang karniro o mga tupa. Mga tupa na lost. Naliligaw na mga tupa ng Israel. Correct. So, clearly, he cannot, this is true. Because this is the words of Jesus himself. That he came only when he came on earth for the lost sheep of the house of Israel. So siya ay naging Hudyo, nagpakatao na isang Hudyo. Ibig sabihin na itong Hudyo ay importante sa kanya. Otherwise, he could have chosen another nationality. It proves that he came for the Jews. And when we came to the conversation between the Gentile woman, Canaanite woman, it was clear that really the priority of his earthly ministry are the Jews. So, yan ay hindi natin we cannot argue against it. Correct. Because it's the truth. Sabi nga doon sa John 4 verse 22 ninong, salvation is for the Jews. Oo nga. Basahin natin yan. Yung another woman that he met. Another woman. Yung nung una, binasa natin yung a Gentile woman, Canaanite woman. Yeah. At saka ngayon, basahin natin ang conversation between Jesus and
ano ba, yung Samaritan woman. Okay, basahin natin. Kasi may connection yan sa sinabi ni Jesus na sa kanyang mga 12 apostles na huwag kayong pumunta sa mga Gentiles. Correct. At saka sa mga Samaritan. Correct. Kasi you are only to look for the lost sheep of the house of Israel. Yun ang instruction ni Jesus yan sa ang kanyang instruction ni 12 Jesus. apostles. Dito, nakasugapan. Nasugapan ni Jesus Samaritan isang Samaritan woman ito. Samaritan woman. So ito ay isang hindi pure. Mix ito. Mix ito. lahi. Mix na lahi, hindi pure Jew. At saka Gentile, mestizo ito. So, ready ka na partner. Okay, basahin natin. Dito na lang tayo ninong sa John 4 verse 22. Or, basahin natin previously. Previously, yung talagang start ng conversation. Okay. Kasi malaman natin ang context. Okay, Yan talaga ang mag-rightly divide. We go to the context para the whole picture will be shown. Okay. Sige. Dito tayo sa ano ninong? Yung kasi verse 9 muna tayo. Kung ito ay mahaba-haba ito ninong. Mid-noon ito. Sige lang. Mid-noon ito. So bakit mid-noon itong nagkaraos og tubig ang babae na mid-noon? Sa tanghaling tapat ito. Tanghaling tapat ito. So so intindihin natin ang ending sa words na ni Jesus niyan ay salvation is of the Jews. Pero para maintindihan natin, let's read the context. Yeah. Okay. Okay. Okay, sa verse 4 talaga tayo magsimula ninong. Sige. John chapter 4 verse 4 onward. Okay. Up to 22. Okay, and he must needs to go through Samaria. Verse 5. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Verse 6. Now Jacob's well was there. Ito na Jacob's well ninong. Doon sila tagpo. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. So 12 noon itong 6 hour ninong. Sa mga Jew, no? Sa mga Jew ito. Okay. Oras. Okay, verse 7. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. Verse 8. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Verse 9. Then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, ask drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Okay, verse 10. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and thou it is that saith today, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given the living water. So, okay, stop muna tayo dito, i-analyze natin. So, the woman reacted to Jesus. Yes. Nagre-react siya kay Jesus na bakit ka nakapag-usap sa akin? Hindi man tayo dapat mag-usap. Meaning, Jews and Samaritans have no dealings. In other words, alam ng Samaritans na yung prohibition ni Jesus na yung mga Jews dapat hindi makipag-usap sa mga Samaritans. Okay. Ito, ikaw talagang Jew. Bakit ka nakipag-usap? The woman was throwing back to Jesus what he said to his disciples or apostles. Di ba sabi mo na huwag kayo, you have no dealings with us. So, yun. Okay, patuloy. Sige. Okay, verse 11. The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Verse 12. Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? So, kung i-analyze natin ito, ay talagang itong woman na to ay
may pagka-maldita ba? Lusupo ba? Yeah, pilosopo na ikaw, greater ka pa ba ng aming kuan? Si Jacob man. Si Jacob ay Israel man si Jacob, yes. di ba? That you can give us this. Well, wala ka magani ka magdala og timba. You're not being, so, and then you, naghambog ka diya, hambog sa, nagmayabag. ang mayabang ka dyan na bigyan mo ako ng living water. O sa ko pa sa Ilonggo na ipos ka dira. Kung si Bradjo pa ang hipos ka dira. Okay. Verse 13. Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. Verse 14. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. So ito, sa conversation nila, parang may transition na nangyari ba? From pure water, yung talagang physical water, parang dinala ni Jesus ang conversation sa yung living water. Yan. Na pag nainom mo ito, ay maging well ito sa inyo, sa loob mo. So, yun ang ibibigay ko sa iyo. Yes. And then the woman tried to also converse. Sabi niya, iwan ko kung naniniwala ba siya or was he trying to test really Jesus ba? Yes. O sige, bigyan mo nga ako ng water na yan. Water na yan. Kasi iba water yan. Maging well ang water. Sinabi mo, maging well ang water na yan. So, hindi na kailangan mag-igib pa ako dito sa itong well na ito. Diba? So, talagang conversant ito na babae. Yes. Sige. Verse 15. Patuloy natin. The woman said unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Verse 16. Jesus said unto her, Go, call thy husband, and come hither. Ito. Sabi niya, bigyan mo ako ng tubig na ito para hindi na ko kailangan pumunta pa dito para mag-iigom ng tubig. Si Jesus naman, bigyan kita, pero papuntahin mo dito yung husband mo. Yung husband mo. Ayan. Verse 17. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. Verse 18. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. Ito. In that said, thou truly. So, ito na ang nakapagtataka ng Samaritan woman. First time pa man sila nagkita, bakit alam nito na may 5 pala siyang asawa o bana, and yung presently yung kinakasama niya, hindi pala husband kasi 5 yan eh. Yes. So, dito nagulat ang Samaritan woman. Iba ito. Yes. First time pa kung nagkita, first time, at saka alam niya ang history ko. Ang buhay ko. Alam niya. Ang buhay. So, ito. Sa verse 19. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Yun na ninom. Ngala na siya. Verse 20. Our fathers worship in this mountain. And ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Ayan. So, iba na ang perception ng babae. Sabi niya, ang tansya ko sa iyo ay ikaw ang isang propita. Kasi alam mo ang buhay ko eh. Nahulaan man ito siya. Alam mo ang buhay ko, pero next. Verse 21. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Ito. So, yung mga Jews talaga, worship is there in temple in Jerusalem. Yes. Kasi doon man mag-offer ng mga animal sacrifices para yung mga kasalanan ng last year
ay mabayaran, ibig sabihin na makover ng sacrifice. No? So, walang ibang worship para sa mga Diyos ay doon sa temple. Habang itong Samaritan, sa mountains. Sa mountain. Sila Sa mountain nag-worship. sila. Worship sila. Yes. Kaya hindi mo sila welcome doon sa temple. Yes. Diyos man talaga. At saka yung willing na maging proselyte, Yes, yung yes. convert sa Judaism. Okay. So, continue. Verse 22. Ye worship, ye know not what. Okay. We know what we worship. For salvation is of the Jews. Ito. Klaro kayo, So, sabi niya, kayo hindi nyo alam ang ino-worship ninyo. Kasi kayo, hindi kayo Jew. Kasi ang salvation is of the Jews. Para sa mga Jews lang ang salvation. So yung ano ba yung salvation? Yung kaligtasan ay para sa mga Jews lang. So alam namin kasi ang salvation is for the Jews. Alam namin na so ito ang tingnan natin ang next conversation. Patuloy natin. Sige, verse 23 tayo Yung sa worship na ito. But the hour cometh, and now is when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Verse 24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ito. Mukhang bago ito. Na revelation ni Jesus. Bago ito revelation ni Jesus. Dumating na panahon na hindi na importante yung lugar saan kayo nag-worship. Para sa mga Jew, importante yung yung lugar. Correct. Pero dumating na ang parang bagong kapanahon na hindi na importante. Ang importante is you worship God who is a spirit, in spirit, sa espiritu, at saka sa katotohanan. Yes. Yan. So, and they are the kind of worshipers that the Father wants to worship. So, ito ay very enlightening. Yes. Enlightening ito. So, nagkakaanguman talaga nino. So, verse 25, ipatuloy natin ito. Patuloy. Talagang sinabi ni Jesus na ako ito. Yan. Verse 25, The woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When He is come, He will tell us all things. Okay, ito. So, itong Samaritan woman is also expecting the coming of a Messiah. Yes. Kasi yung Messiah for the Jews, ay ini-expect din nila ba? Yes, correct. Because yung Messiah, He is the only Son of God who is sent to be the King of the Jews. But itong mga Samaritano, parang sa kanila, ito din ang King namin Yes. Ito din ang King namin. If you are waiting for Him to come, kami din ay nag-wait, antay kami. Kasi siya ang magsasabi talaga sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Siya ang magsasabi sa lahat ng bagay. So the final word is Jesus. The final, yung Messiah, yan ang magbigay ng final word kung ano talaga ito mga issues na to sa worship o sa sinong maligtas o ano. So next. Patuloy, verse 26. Jesus said unto her, I that speak unto thee am He. Siya ginaw. So siya. He revealed Himself to him. Ako ito. Di mo dapat. Sige. Okay, verse 27. And upon this came His disciples, and marveled that He talked with the woman. Yet no man said, What seekest thou? Or, why tookest thou with her? Verse 28. The woman then left her water pot, and went her way into the city, and said to the men. So, nagmaritis na siya dito nino. Di ba yung nabi na niya? So, verse 29. Come, see a man
which told me all things Ayan. that ever I did. Is not this the Christ? So, may tao kong nakita na natagpuan na alam niya lahat. Yes. Saka alam niya ang buhay ko. So, ito na ba kaya ang Christ? Ang Christ, yung Yung Messiah? inaantay nila. Inaantay nila. So, next. Then they went out to the city and came unto him. Verse 31. In the meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master, eat. Verse 32. But he said unto them, I have meat to eat, that ye know not of. Verse 33. Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him aught to eat? Verse 34. Okay. Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me. Itong meat, ito ang food. Yes. Food, kasi yung meat food. Okay. Sa And to akin. finish his work. Ayan. So, ito, importante ito kasi makita natin na itong mga ang hope ng mga Samaritans ay the same sa hope ng mga Jew. Yes. Diba na ang Messiah talaga ang Inihintay nila. inintay nila. So, yun ang makita natin na talagang si Jesus ay he is really ministering to, earthly ministry niya ay talagang para sa mga tao na maniniwala sa kanyang isip as a Messiah. Yes, Kasi correct. yung Jesus, yung Christ, anointed man yan. Correct. Yung Messiah is King. So, King. So, lahat dito sa Matthew, Mark, Luke, and John ay about the King. Yes. Kingdom of God here on earth. Correct. Kingdom of God here on earth. Hindi panlangit ito. Hindi panlangit ito. And they are referred to the Jews. Correct. Itong kingdom of God here on earth is given only to the Jews and the proselytes yung maniniwala, sa kay Jesus na Messiah. So, dito ang, nabasa naman natin yung mga red letters na dito ang everlasting life ng mga Jew. Saka yung mga proselytes. Dito sila magkaroon ng everlasting life. At saka yung kingdom nila ay here on earth. Diba? Nabasa naman natin yan na kayo, 12 apostles, you will be, when I'll be sitting in my throne, throne dito sabay sa lupa. Sila. Sabay sila. Mag-judge din sila sa 12 tribes of Israel. So, ito ang ini-ignore ng mga denominations. Ito ang ini-ignore. Itong kingdom of God here on earth. Kasi itong kingdom of God here on earth, yun ang subject matter ng Matthew, Mark, Luke, and John. Correct. Yun ang subject matter. So, itong mga denominations, of course, ang leading yan ay yung Roman Catholic Church ay talagang nagpanggap na sila na ang Israel. Kasi sinabi nila na nireject man ng Israel yung si Jesus, they crucified him, at tayo na ang bagong Israel. Bagong Israel. Now, yun ang talagang nabasa na natin sa red letter ng Jesus sa Revelations 2 and 2 verse 9 at saka 3 verse 9 na heresy kasi they are preaching that wala na yun. They are eliminating the kingdom of God here on earth, meaning they are eliminating that Christ will be a king here on earth. Basahin natin ninong para maniwala sila sa atin, parang hindi nila kalimutan na talagang panglupa talaga itong Mateo ninong. Mateo, Mark, Luke, and John. Sige. Sinabihan itong si Peter, conversation between Peter and Jesus ito ninong. Sa Mateo chapter 19, verse 27 tayo magsimula. Sige. Okay. Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee. What shall we have therefore? Verse 28, ito na sagot ni Jesus. Nabasa naman natin ito. And Jesus said unto them, sa 12 apostle, ito ninong, sinabi ni Jesus, Verily I say unto you,
that ye which have followed me in the regeneration when the Son of Man shall sit in the throne of his glory. Ye also sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So, maging king si Jesus here on earth. Yes. At saka sa palibot niya, nandito itong kasama niya ruling 12 apostles. His 12 apostles. Correct. At saka, yun ay hindi katakataka, na walang queen doon. Walang queen. The kingdom of God here on earth, Correct. walang queen eh. Walang queen. Pero itong mga Roman Catholic Church, may queen daw. May queen. At saka, nilagay nila doon sa langit. Na panglupa man talaga. Hindi Itong pwede mga na Hudyo itong na to. little plaque, yung original 120 na waiting for the Holy Spirit to come down, ay mapunta sa langit. Kasi they are not for heaven. Yes, So kung correct. sabihin ninyo na itong 12 apostles ay nasa langit, ay kasinungalingan talaga yun. Yes, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. At saka wala ka din mababasa na verse ng Bible na si Mary nandoon sa langit. Wala. Kung It mayroong cannot be makasabi found in the na si Bible, Mary you know. ay ito sa heaven, Kahit isang verse, wala Basta talaga isang ito. verse, Wala nang mababasa dito sa Bible. So, ito. ibig sabihin na alam na ito talagang red letter ay totoo. Diba? Totoo. Correct. At saka yung sino mang magpanggap na siya ay Israel, itong gospel ni the one who establishes the gospel of Peter is Christ, the same Christ yan. Correct. At saka the one who establishes the gospel preached by Peter, by Paul, is also Christ. Yes, the risen Lord Jesus Christ. Risen Lord. So ang piki nito, itong mga denominations, kasi itong mga denominations, ginapiki nila na ang kingdom gospel ay para sa langit din. Diba? Yes. Itong kingdom gospel ninong, panglupa talaga ito. Talaga. Kaya nga sinabi doon sa yung Revelations 2:9 at saka 3:9 na talagang ang nagsasabi nito ay member or sakop ng synagogue of Satan. Yes. Satan talaga. Kasi that is opposite to the plan of God, di ba? Ang first verse ng first book na Genesis, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, hindi pwede mong walain mo yung isa. Correct. Kasi sa yung sinasabi niya sa Our Father, di ba, yung Our Father, our art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done In on earth. earth Mm. as in heaven. Meaning, ang pinapadasal ni Jesus para sa mga Hudyo ay magdasal kayo na dumating yung kingdom of God here on earth. Correct. Kasi sabi, tulad ng may kingdom doon sa Langit. sa langit. So hindi talaga pwedeng mawala itong kingdom dito ninong sa lupa. hindi pwede. Kasi start yan sa 1,000 years millennial kingdom. Oh, Saka patuloy na yon. Pakuha natin, itong kingdom of God here on earth, ano bang duration nito? Puntahan natin ang Luke 1 verse 30 to 33. Yes. 30 to 33. Luke Para chapter malaman natin anong duration itong kingdom of God here on earth. Now, what we will be reading is a conversation between Angel Gabriel and Mary. That's Dito natin malalaman kung ano ba ang extent o hanggang saan, Yes, kailan, hanggang kailan ang kingdom, pagiging king ni Jesus dito sa mundo. Hanggang kailan? Okay. Sige, Basahin natin. Luke chapter 1 verse 30 to 33. Ito na Ayan, sige. Okay, Luke chapter 1 verse 30. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Verse 31. Okay. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. Verse 32. Okay. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. Yeah. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Verse 33. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom
there shall be no end. Ayan. So, ang kingdom ni Jesus here on earth, walang katapusan. Forever yan. Forever. Correct. Forever yan. So, hindi mo pwede iwalain yung forever. Hindi talaga mawawala yan. Itong 12 tribes of Israel ay magpatuloy yan. Of course, it will be started during the 1,000 years. Correct. Millennial Kingdom. Millennial Kingdom. Pero it will go on forever. Forever. Forever na in eternity. Yun na ang talagang mangyari. Correct. May kingdom ito dito sa lupa at saka may kingdom doon din sa langit. Ang total picture niyan ay basahin natin yung Ephesians 1 verse 10. Correct, Ninong. Kasi diyan makikikita ano ang ending picture ng lahat. Okay. Kasi Jesus when he resurrected, he ascended into the right hand. He seated at the right hand of his Father. Ang sinabi, waiting that his enemies will become his footstool. Meaning, mahimong tumbanan niya ang tanan niyang kalaban. Yes. Meaning, in that final time, lahat ng kalaban niya ay under his control. Correct. So, kailan ba yun mangyayari? Okay, basahin natin. Ephesians chapter 1, verse 10. Ito sulat na ito ni Apostle Paul. Okay, Ephesians chapter 1, verse 10. That in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. O yan. So, sa katapusan ng lahat na ito, ang the final picture dito ay yung si Jesus, siya na ang nag-control ng kingdom here on earth as a king, at saka siya din ang nag-control doon sa heaven. So may dalawang kingdom here on earth at saka doon sa heaven. So yun ang final picture. Hindi pwedeng mawala ang isa diyan. Mawala diyan kasi total picture yan. Ang ginawa ng mga denominations ay di eliminated this kingdom of God here on earth. At sila ang may denomination Ninong na sabi na dito lang sa lupa talaga ang kingdom, wala nang langit. May denomination din na nagsabi na puro langit na lang, wala na itong lupa. So hindi pwede. May kingdom dito sa earth, sa lupa, may kingdom din doon sa heaven. Yun ang sabi ng Bible. Yung nagsabi na wala ng langit, dito na lang sa lupa, ay talagang mali yun. At saka yung nagsabi na yan, yung mga witnesses of Jehovah ba yan? Hindi man sila Jew. Hindi man sila Jew. He have no part in the kingdom of God here on earth. So, talagang heresy. Heresy yan. Now, ito talagang nagpanggap na sila Jew ay, na hindi naman sila Jew. Itistingan natin kasi si Jesus ang may sinabi in red letters na kung talagang part ka sa kingdom of God, part ka sa chosen people of God, at saka itong gospel na kingdom gospel. Kingdom gospel, yes. Ito ang ebidensya. Okay, ito ang ebidensya. Kung talagang part ka sa kingdom of God here on earth, ito ang ebidensya. O anong ebidensya? Mark 16 verse 17 to 18. Yeah, basahin natin yan. Sige. Sige. Basahin natin kasi red letter ito. Red letter ito magpapatunay na talaga yung nagpanggap, yung nagsabi na sila ay Israel ay talagang gawin totoo. Nila ito. Talagang totoo. So dapat magagawa nila ito. Okay, basahin natin. Okay. Mark chapter 16 verse 16 tayo magsimula. Patuloy. Sige. Okay, Mark chapter 16 verse 16. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Okay, verse 17. Okay. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Tongues. Okay. 18. They shall take up serpents. Shall not hurt them. They shall lay hands on the sick. And they shall recover.
So then, after the Lord had spoken unto them, He has received up into heaven and sat on So the right ito, hand of God. red letter ba Kaya yung sa red sinabi? letter na dito sa verse 18, ang red letter din. Red letter. Ang 17, yung... Kaya yung 17, and the signs shall follow Ayan, them that believe. so ang red letter sa 18. So itong tunay na talagang adherence to the kingdom of God here on earth, ito ay magagawa nila. Nagawa ba ito nila? Doong panahon sa COVID. Yung COVID talagang simple lang yun sa mga, kung sila talaga ang Diyo, ay simple lang yun. Correct. Diba? Simple lang yung mga namatay, pwede buhay, may patay, buhayin. Correct. At saka kung makagat sila ng ahas, wala yan. Yung hindi sila matatablan yan. Ninyo. Uminom kayo ng lason. Sila ng lason, hindi sila paano ninom, hindi sila masaktan. Kasi yun man ang power. Yung power, yung wine na sinasabi ninyo ay contain ng dugo ni Kristo, sinabi ninyo, kung lagyan ng poison yan, dapat hindi kayo matakot. Yes. Kasi walang epekto yan. Sige daw. You prove yourself that you are Israel. Talagang lahat nandiyan ay hindi nyo magagawa. Ibig sabihin, hindi kayo ang sinasabihan ni Jesus. Correct. Jesus was not talking to you. Yes. He was talking to His own people. So, yun ang prueba na kayo ay talagang mga sinungaling ba? Mga sinungaling kayo, at saka talagang part kayo ng sinaguga ni Satan. You're trying to assume an identity which is not yours. Correct. Nagiging spiritual Israel tuloy kayo. Wala pang spiritual Israel. Walang spiritual Israel. Dugo talaga yan eh. Yes, correct. You have to trace yourself, your genetic lineage through the 12 tribes of Israel. Basahin natin ulit ninong parang maklaro talaga itong red letter na ito. Matrace ba ninyo? Itong si Paul, matrace man niya. Yes. Ay belonging to the tribe of Benjamin. Yes, correct. So si Paul talaga ay Jew. Kayo ay nagpanggap na Jew na hindi man talaga. At saka itong mga sinasabi na mga magagawa, hindi niyo magagawa. So talagang sinungaling kayo. Basahin natin ninong para de-inculcated in their minds talaga. Sige na, basahin. Okay, Mark 16, verse 17 tayo magsimula. At saka 18 na lang ninong. Sige, matatandaan talaga nila. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. So, they shall ito, tongues. Importante ito cast out devils. Yes. Kasi itong Roman Catholic Church, may content sila yung exorcism. Exorcism daw. May kaya daw nila yung ina-assign nila mag-exorcise, remove the devils. Now, of course, then the devils can remove themselves. Di ba? Part ka ng sinaguga ni Satan, yung nag-possess doon ay devil din, pwede mo yung paalisin dyan para mabilib yung mga tao na ikaw talaga ang one. So, hindi kayo Jew eh. So, yun ang, yung may ubo ka. May yung sipon, ito nga si Timothy, di ba? Si Timothy ay may karamdaman. Illness doon sa kanya bituka. Bituka. Sabi ni Paul, wala na hindi na uso itong the legal dispensation, yung sa mga Diyos, hindi na ito uubra ngayon. Correct. So, kung talagang nauubra pa yon, simple matter lang yun ni Paul. Correct. Pero sabi, uminom ka na lang ng little alcohol dyan para hindi na ito panahon ng mga sinasabi mga miracles na ganyan. Wala nang miracles. Wala na kasi we are in new dispensation. We are no longer talking about the Jews. Ito din verse 18. Kung makakaya ba ito ng mga pastors at saka yung exorcist doon sa Roman Catholic. Sige daw. They shall take up serpents. Okay? And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Okay. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Basahin sa Tagalog daw. Sa Tagalog kasi... Sige, Tagalog.
Red letter man Tagalog din yan version. sa Tagalog. O, sige. Tagalog version. Para yung mga Tagalog ay itong mga Pilipino na Bisaya pero hindi na puntang Manila, hindi na Hindi na marunong magbisaya. Magbisaya. Hindi na. Sige. Okay, Mark 16 verse 17. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisi sampalataya. Ayan, sampalataya. Mga pagpalabas sila ng demonyo sa Okay. aking pangalan. Okay. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Ito, verse 18. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng bagay na nakamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipatong nila ang kanilang mga kamay sa isang may sakit at sila'y magsisigaling. So, sa Bisaya. Sa Bisayan version. Red letter yan, ha? Red letter. Red letter, okay. Og kini nga mga ilhanan mosunod kanila nga nagtuo sa akong ngalan mopagawa sila og mga yawa. Sila mosulti pinaagi sa bag-ong mga pinulungan. Okay, verse 18. Sila mupunit og mga bitin ug kun sila moinom sa bisan unsa nga magkamatay nga butan kini dili makadaot kanila. Sila mupandong sa mga kamot ngadto sa mga masikiton ug sila mga ayo. So, istingi dabe. You prove yourself. Now, ito, hindi lang Katoliko ang nagawa nito, ha? Hindi, marami. Mga mga denominations, itong may kilala nga akong bishop na healing ministry. Di ba? Nag-exist pa daw yung healing ministry. So, they are trying to pray over and they are demanding. The sick house. Kasi sinabi ni Jesus na yung sinabi ni Jesus na ask and it shall be given. Seek and thou shalt find ba yun? Diba? Red letter yan. Yes, red letter so yan. sinabi nila, they are claiming it. Kung talagang we ask it, it will be given to us. No, you are not Israel. Hindi kayo ang sinasabihan dyan. Hindi kayo sinasabihan importante dyan. ninong rightly division at saka yung mag-study tayo ng Bible, kailangan malaman natin kung sino ang nagsulat dyan at saka saan niya sinulat. Sinong sinulatan? Sinong nagsulat? Sinong sinulatan? Kagaya nito, yung binasa natin ninong, sinulat ito para sa mga Hudyo. Hindi ito sinulat para sa inyo na hindi Hudyo. Sa Kingdom Gospel ito. So, yes. So kasi when the kingdom of God here on earth is realized, itong mga problema na ito, wala na ito. Correct. Kaya nga, pinaprove ni Jesus na ito talaga, totoo itong maging, ang coming kingdom kung totoo ito. At saka i-prove ko ngayon sa mga disciples ko. Kaya nila, di ba? Correct. They were even boasting, kaya namin, may mga demonyo dyan na natapapalabas namin. Sila, hindi yun. Sila ba pinatangaan ng power? Kayo, bishop, hindi kayo ang kinakausap ni Jesus. Bakit nagpanggap kayo? So, meaning you are also deceived. Because you do not rightly divide. So, ito talaga ang makapuriba na piki ito. Piki ito na nagpanggap ng Israel na hindi man talaga. So, if you do not distinguish between kingdom of God here on earth and those in heaven, talaga, you do not rightly divide, you do not study yung kiba. Yung key study, read the whole Bible, and be able to divide rightly, because God at sundry times Yes. towards different peoples in different ways reveal His will differently. Correct. So iba ang kanyang ipinaminsahe para sa mga Jew, iba din sa hindi Jew. Correct. Iba din sa Gentile. Yes. Every word of the Bible is truth. And take note, it is not for our obedience ang lahat na ito. Hindi. Kasi iba-iba tayo iba-ibang dispensation ito. Kasi iba-iba ang disciples eh. Correct. Para sa mga Hudyo, yung 12
apostles ay para sa mga Hudyo yan. Correct. Di ba? Pero lahat ng mga denomination, lalo na itong Roman Catholic Church, para sa kanila, apostol na nila yung 12 apostles. Kaya nga kung Hudyo sila, maglitani sila ng mga santos na tawagin ng intercession, ay tawagin itong 12 apostles at saka iba pa. Bakit walang communication, basahin mo sa Luke 16. Is there a communication between the living and the dead? Wala, Ninong. Even in the dispensation of law, wala. So talagang, if you do not study, you are in a whirlwind of confusion. Correct. Ang malipay dyan, ang masaya dyan ay si Satan. Kasi si Satan talaga is the author of confusion. Correct. Ang God cannot be the author of confusion because He is the truth. Clarity ang sa Kanya, klaro na tayong mga hintil, iba ang ating apostol. Correct. At saka, maproba natin yan sa red letter. Maproba natin na si Paul ay talagang inappoint ni Jesus na our only apostle sa yung mga Gentiles. So hanapin natin sa red letter nino. Punta tayo sa yung sa Acts 9. Acts 9 tayo magsimula. Acts 9 nalista ko na dyan. Ito Acts 9. Saka mayroon din itong sa Acts 26. May 26 din. Kasi yung sa Acts 9 yung encounter nila. Yung doon sa road according to to Luke, Damascus. kasi ang author nitong si Luke itong Acts sumulat ito. Siya ang nagsumulat. Saan ba yung ito? Saan tayo magsimula nino? 15 to 16. Okay. Acts chapter 9 verse 15 to 16. Okay. But the Lord said unto him, red letter ba yan? Yung next one. Sige yes, na. Red letter. Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles, and kings, and the children of Israel. 16. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Sino bang kausap ni, batahin mo ang context nito? Prior verses. Sinong Si kausap Ananias, ni ito, Jesus? Isang disciple. Yes. Isang follower ni Jesus sa Kingdom Gospel. Si Ananias. Isang disciple yan. Correct. At saka, kinausap ni Jesus. Kinausap niya, there's a conversation, wherever there's a conversation, ma-read letter yung kay Jesus. Correct, ma-read letter kay Jesus. Sige daw. Dito tayo sa context ni Nong. Verse 11. Verse 11 tayo ni Nong. Okay. And the Lord said unto him, Arise and go into the street, which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul. Tempa. Yung, kung ba yung mabasa talaga natin ang pangalan na Ananias. Nandito na Ninong sa next verse. Sa next verse 12. Okay. And hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him, that he might receive his sight. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints of Jerusalem. Okay. And here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. So alam ni Ananias, sino ito si Paul? Alam niya. Si Saul pa man ang pangalan nito. Si Saul. Alam niya sino ito. Ito ang naghanap ng mga followers ni Jesus, yung naniwala nga si Jesus ay Messiah. Yung bulihin niya, saka i-persecute niya. Yun. So alam niya na mayroong written authority ito si Paul. Galing sa mga pare. May warrant of arrest. May warrant of arrest ito. Hindi galing sa ICC, kundi galing sa mga high priest. Yes. So what is ano sinabi ni Jesus? Mauna na verse 15. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles, and kings, and the children of Israel. So itong
chosen vessel, itong ibig sabihin ng apostle. Correct. So, simbisil ito. Meaning, ang apostle ay isang messenger ba? Na nagdadala ng special message. Yes, nagdadala ng mensahe. Chosen vessel. Pinili ko ito na maging mensahero ko para sa mga Gentiles. Correct. That is in red letter. Yeah. So, Kung mapapansin mo ninong, may ano dito, and kings, and the kings. children of Israel. Yes. Kasi kung maniniwala tayo, punta na tayo doon sa hilain natin ito sa Gospel of Grace of God sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Maniniwala dito sa Gospel of the Kingdom of God, Grace Gospel of the Kingdom ngayon, itong mga kings at saka children of Israel, pwede nang maligtas sa Grace Gospel. In the dispensation of grace. Wala namang distinction. Correct. Ngayon, sa dispensation of grace, ginatawag na neither Jew or Gentile. Correct. Bonds or free, male or female, pwede na lahat tayo maligtas. Whomsoever na. Correct. In other words, ang mga Jews ngayon, walang special place. Correct. Equal na tayo. The playing field is equal. Hindi na Hindi sila pag ngayon, dispensation of grace, hindi na sila, wala silang superiority. Correct. Nawala ng kanyang ngayon sa dispensation of grace. Correct. Maski sino na. ang maniniwala sa So kung mayroong by Grace blood, Gospel. mayroong by blood na Jew talaga, he can trace his lineage up to any of the 12 tribes of Israel. He can be saved now by the gospel of grace. Hindi na siya masasali doon sa kingdom of God here on earth. Doon na siya sa heavenly places. Kung maniniwala siya sa gospel ngayon. Kasi ang gospel in the dispensation of grace, ito lang talaga ang gospel na makapapunta sa atin kahit kanino sa langit. Walang ibang gospel na makapapunta sa atin sa langit. Ito lang gospel na in-reveal ni Jesus kay Paul. Kasi itong gospel na to at the start, at the beginning, ay hid ito. Correct. Hid in God ito. Tinatago ito. Tinatago ito. May dahilan ang God, bakit tinatago? Correct. So, but it was already there in the mind of God. Hindi lang in-reveal kaagad. Ang in-reveal kaagad yung kingdom of God here on earth. Yes, kasi, under sa prophecy. Yes. Kasi i-reveal naman talaga ni Isaiah na mayroong isang birhen na magka-anak ng lalaki. Correct. At saka he becomes he will be named as Emmanuel, God among us. God is with us. So yung birth of Jesus, yun, good news yun sa mga Jew. Correct. Kasi ang pagkatao ni Jesus ay pagkatao ng kanilang Messiah. Yun ang kaibahan. So ito, we are trying to prove that hindi ito picky ito si Paul. Baka sabihin na self-appointed lang ito. Hindi ito picky. Self-appointed lang ito. Na marami mang self-appointed na Messiah ngayon. Self-appointed prophet, self-appointed apostle. Marami ngayon. So, marami. Mayroon pa kang self-appointed Son of God. Marami yan. So, hindi ito self-appointed. Yes, according to yung sa Acts ni Nong, si Luke ang nagsulat yan. Luke was observing Paul. Correct. And he was following Paul. Ano talaga ginawa itong si Paul? So, he was describing, and dito, nasusulat niya na red letter ito, na talagang chosen ito si Paul. Pero mas maklaro yan kung basahin natin yung Acts 26, Acts 26 tayo verses 15 to 18. Kasi ito, pag sabi ni Paul nito, pagsulat ni Luke nito, kasama na sila ni Paul. So, ito ang mas accurate na.
Ito talaga ang Correct. may Jesus was trying, si Paul ay trying to justify himself before King Agrippa. Correct. Kasi trial man ito. Kasi Trial si ito. Paul ay nag-appeal man sa kanyang kaso. Yes. Na ako ay tinatratal ninyo ako ng Jews lang. Hindi ako, may Roman citizenship ako. Yes. I have a Roman citizenship, so I appeal it to Caesar. So ito, bago mo kay Caesar, ay Dito kay King, dito sa lower court muna. yes, dito, lower court muna. Ito si King Agrippa. Yes. So, Correct. ito, basahin natin ito. Acts chapter 26, Ah. verse 15 to 18. 18. Okay. Okay. Verse 15. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest. So, this is the same incident Yes. of the in the road to Damascus. Correct. The same incident. Okay, verse 16. But rise and stand up thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee. Verse 17. Delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. Verse 18. To open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith. In me. That is in me. That is in me. So, ito, importante ito. Red letter to. Red letter ito. Basahin mo sa Bisaya at saka sa Tagalog. Para maklaro ito na ito talaga ang appointment words ni Jesus Correct. for Paul. Yes. Hindi ito buot-buot na na apostle ito si Paul. Words of Jesus ito. Correct. So dapat wala mang kasilungaling. Hindi ba magsisinungaling si Jesus? Kasi he is truth. Correct. So saka dapat paniwalaan ito kasi ang nagsasabi ay truth na. So, wag na kayong magduda na kayong mga Gentiles, si Apostle lang ang ina-appoint ni Lord para sa atin. Basahin natin in Visayan version kasi malapit ng time nino. Sige ba? Okay. Acts chapter 26 verse 15 to 18. 15. Og ako miingon, kinsa ba ikaw Ginoo? Og siya miingon, ako mao si Jesus, sa kinsa ikaw naglutos. Verse 16. Apan bangon ug tindog sa imong mga tiil, kay ako nagpakita nganha kanimo alang niini nga katuyuan. Sa paghimo kanimo nga sulugoon ug usa ka saksi niining mga butanga nga imong nakita ug niadtong mga butang nga sa diin ako magpakita nganha kanimo. Verse 17. Nga nagapa lingkawas kanimo gikan sa katawhan ug gikan sa mga hintil ngadto sa kakinsa karon ako nagpadala kanimo. Verse 18. Okay. Sa pag-abli sa ilang mga mata ug sa pagliso kanila gikan sa ngit-ngit ngadto sa kahayag ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios, aron nga sila makadawat sa kapasayloan sa mga sala ug panulundon uban kanila nga gibalaan pinaagi sa pagtuo nga ania ka ako. Okay. Yun. So Tagalog version. Okay. Okay. Tagalog version. Red letter ito. 26. Red letter ito. Okay. So, Acts red 26 letter. sa Walang 15 tayo. kasinungalingan ito. Simula. Okay. Ah. Sa Tagalog version, verse 15. Ah. At sinabi ko, sino ka baga? Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusik. 16. Datapwat, magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa. Sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. Verse 17. Na iligtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita. Verse 18. Upang inilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan
at ng mga mana sa kasamaan ng mga Kasamahan. Kasama yata. kasamahan ng mga pinagpaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So, klaro yan, red letter yan. Yes. So, anong mission ni Paul? To open their eyes, mga Gentiles. From Open- darkness into light. From darkness into light. Yeah. So, darkness means lie. Correct. Kasinungalingan. Kung nasa kasinungalingan ka, ay darkness ka. Correct. Yung light, yung nasa katotohanan ka. Kasi ito, opposite na nito. Diba? Sino ba ang light? Si Jesus. Kasi yes. iya ang truth. Ang bakak, ang kasinungalingan, si Lucifer, Satan. Kasi, he is the father of lies. Ito man lang ang contenders. Correct. Next. To open their eyes from darkness to light. From power of Satan unto God. The power of Satan unto God. Yes. Meaning, all the while, lahat ng mga hintil ay in the power of Satan. Yes. So, mission ni Paul na Pabalikin sa pabalikin Panginoon. sa Panginoon. Hindi, ano ba yan? I-unlock sila. I-unlock sila sa power ni Satan towards God. Yes. Next. Okay. That they may receive forgiveness of sins. Itong forgiveness of sin ay matanggap paano? Next verse. An inheritance among them which are sanctified by faith. That is in me. So, itong forgiveness of sin ay may kantam lamang sa paniniwala, pamamagitan ng pananampalataya. Kay Jesus. Kay Jesus. So ito, this is a very good argument against those who say that yung mga tao ba na sinabi na yung may mga kakilala tayo, partner, na nagsabi na lahat ng mga kasalanan ay pinatawad na doon sa cross. So, pagkamatay ni Jesus doon sa cross, lahat ng kasalanan daw ay pinatawad na. So, lahat ng kasalanan sa lahat ng tao ay pinatawad na. Lahat ng tao, that will include Judas. Maybe Satan. That will include Judas, even Satan. So, yun, ay heresy din yun. Correct. Ay heresy din yun. Maraming nagpapakalat ng kasinungalingan na yan. Universalism talaga. Universalism yan. So, ang forgiveness, kailangan mag-rightly divide between payment of sins and forgiveness of sins. Correct. Ang nangyari doon sa cross ay payment of sins. Yes. Hindi pa forgiveness of sins. Correct. Kailangan ka magka-forgiveness of sins kung maniniwala ka sa kabayaran na Correct. ginawa ni Jesus. Pag hindi ka maniniwala, wala yon. Wala, kasi Paul summarized it. By grace, you are saved through faith. Correct. Not of yourselves, Correct. hindi sa sarili mong gawa, but it is a gift of God, Correct. not of works, Correct. which anyone should boast. So meaning, mag-uumpisa sa paniniwala By sa faith talaga. ginawa ni Jesus doon Correct. sa cross. Kung hindi ka naniniwala, walang kapulos, Useless walang yun. kabuluhan Yes, yung correct. kamatayan ni Jesus kasi hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala. Hindi yun automatic na hindi na kailangan ka maniniwala. Yun ang harisan ng mga kaibigan natin na partner. Dapat maniniwala ka doon. 100%. 100% meaning, Yes. yun lang talaga. Kasi ang iba ay dinagdagan eh. Paano ka ba na-save? Na-save ka ba sa iyong gawa? Yung mabuting gawa mo? Hindi. Kasi wala kang ginawa eh. Para ma-save ka. Hindi ka makagawa ng ano. Para ma-save ka. Kasi if God is so just that He demands punishment for those who have disobeyed His law. Diba? God is so just and holy na talagang ang magkakasala ay talagang babayarin doon sa at first sa hell and then ultimately sa lake of fire. Correct. Yun ang natural consequences.
Hindi talaga pwede na maglingo-lingo lang ang Diyos maglingo-lingo lang ang Diyos. Hindi niya pansinin yung ignore na lang yung sin. Hindi ma-ignore ng God ang sin. Because God is so holy, He cannot ignore sin. It has to be paid. Kaya sinabi, the wages of sin is death. Oh. Romans 6 verse 23. Ang bayad sa kasalanan, kamatayon. Dili lang physical but ultimately separation from God in the lake of fire. Yun talaga. Pero God is also not only just, He is also love. He is also love. He does not want people to be in hell. So, sabi ng anong nasulat yun sa 2 Corinthians 5 verse 21. Okay, basahin natin. Anong nangyari, anong ginawa talaga ng Ama at saka ni Jesus para mabayaran yung kasalanan at saka para makapunta tayo sa langit? Basahin natin 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Okay. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Yan. So, ang ginawang kasalanan, kabayaran sa kasalanan natin ay si Jesus. Yes. Ang lahat ng kasalanan natin ay pinadala kay Jesus doon sa cross. So siya ang nagdala ng lahat ng kasalanan natin. Binayaran niya ang lahat ng kasalanan natin. So, para ano? So that we might be the righteousness of God in Him. Meaning, yung pagka-righteous at sa pagka-holy ni Jesus ay sa atin na may exchange. Correct. This is the great exchange. Gina-exchange. O yung anak, sa'yo na yung mga kasalanan nila. Ikaw ang magbayad. Kasi kung sila ang magbayad, doon sila sa impyerno magbayad. Short talaga pag ang tao. Pag tao talaga ay short. Hindi so talaga ikaw na lang sa ang glory magbayad. At saka, kung nabayaran mo na, maniniwala sila, ay lahat ng mga kasalanan nila ay all of the sins in your whole lifetime ay may kapatawaran. Kapatawaran. Kailangan dyan inong is 100%. 100%, huwag dagdagan. Kasi wala ka man talagang believe, 100%. Yung kaligtasan, kaluwasan mo, it is not achieved by what you have done or what you have failed to do. Hindi ito na-achieve by what you have done or what you have failed to do. Yes, hindi. Hindi timbang-timbangin yung mga mabuting gawa mo at saka yung mga masamang gawa mo at saka kung ano ang balance. Yun, mag-determine na ano ang kahinatnan mo eternally. Hindi yan. Only the righteousness of God to Jesus can bring us to heaven kung paniniwala natin completely. Now, ano bang ginawa ng mga denominations? Especially the Roman Catholic Church. Dinagdagan. Wala naman tayong time, no? Wala na time nino. Basahin natin next time yung Catechism of the Roman Catholic Church. Mababasa natin na dinagdagan. May mga sacraments pa ka. At saka ginimix ba? Diba? Yes. Ang works and grace ginamix. Ano bang sabi ni Paul dyan sa Romans 11 verse 6? If it is by grace, it cannot be works. Other grace is no longer grace. Correct. If it is works, it cannot be added by grace. Otherwise, works is no longer works. Hindi talaga pwedeng maghalo ang law at works. Ito ang ginawa ng Roman Catholic Church. Ito ang ginawa. Mayroon nga silang 7 spiritual works of mercy at saka 7 corporal works of mercy. Hindi ka maliligtas kung hindi ka mag-work. Ay, ibang gospel yan. Ibang gospel yan. Baka tama yan sa Diyos. Yung sa mga Diyo, kasi sa mga Diyo, kailangan talaga nilang gumawa. May work talaga ang mga may work Hudyo. Talaga. Ito ang dimalas ng Roman Catholic Church kasi nagpapaka-Diyos. Nagpaka-Hudyo ba? Gikuha nila ang gospel para sa mga Hudyo nga ilaha. So,
nga dili man gid sila Diyo. Ito ang mali ng mga first church fathers, diba? Kasi yung mga first church fathers, yung mga doctor of ano ba yan, philosophy, theology, they have ignorant of the Bible, of even the Old Testament. Ang alam nila yung pagan philosophy. Yes. Now, yun ang in-apply nila. Yun ang in-apply nila. Theology ang in-apply nila, hindi yung Word of God. Iba ang Word of God, iba yung theology. Ang theology, ang ibig sabihin yan, logos means human study. Theo means God. So it's human study about God. Iba yan sa Word of God. Ano ba pipiliin mo? Yung Word of God at saka yung understanding ng man about God. Malayo masyado. Yes. Magkaiba yun, magkaiba. Magkaiba yun. At ito talaga ang satanic na, kaya nga sinabi na synagogue of Satan, ito ang nagpalito ng mundo. Ngayon. At saka marami. Di ba? Marami. Marami ang nasa darkness. Marami ang nasa confusion. Ako nga, 65 years ako na nasa darkness. Buti na lang, sa kaawa ng Diyos ay I was awakened. Kaya nga ito, I will keep on talking about this because this is very important. This is very important because this will have eternal consequences. Even if you will dislike me, you hate me, I don't care. Because this is for your salvation. You hate me, you curse me, never mind. Basta you know the truth, and the truth will make you free. The person who really loves you is the one who tells you the truth. Hindi yung sugar-coated. Hindi yung papanggap lang. Kanito mga preachers nga sana kapikaw sa nga baga. Kanang lingawon mo ba? Compromiser. Lingawon mo sa ilang mga pakatawhon mo. Yes, pakatawhan mo. Pasayaw-sayawon mo. Aron malingaw mo sa simbahan. Hindi yan ang mamahal talaga. Correct. Hindi na nagmamahal. Ang nagmahal ay sasabihin ang totoo na mali kami. Correct. In the dispensation na ito ngayon, ito lang ang makakapagligtas sa atin at makapadala sa langit na panililiwaan mo 100% ang ginawa ni Jesus sa iyo. Sufficient yun. Correct. Kasi kung dagdagan mo pa ng iba, ibig sabihin, hindi ka naniniwala na sufficient yun. No, hindi sufficient. Hindi sufficient ginawa ni Jesus. Magagalit ang Ama sa inyan kasi walang ibang sabi ni Saya pa, walay laing makapahupay sa kasuko sa Dios bahin sa sala kung dili kadto rang gibuhat sa iyang anak. Correct. Kung ikaw di ka maniniwala sa gibuhat ni Jesus completely, magsalig ka sa imong good works. Unsay status sa imong good works? Ang status sa imong good works sa mata sa Dios. Hugaw nga trapo. Yes, mabasa yan sa may mabasa. Sa Isaiah ninong. Isaiah yata yun. 64 verse 6. So yes, correct. Kung hindi ka pa naniniwala sa ginagawa completely, hindi ka pa completely naniniwala sa ginawa ni Jesus, yung mga mabuting gawa mo, at yun ang nasa kuan eh. Lahat ng almost all the TV preachers, yun ang kuan na ito, magbuting gawa ito, makapadala natin sa langit, pakainin natin yung gutom at saka ano ba yun, kasi ito ang makapadala sa mali yun eh. Mali yun. Yun ay sa mata ng Diyos, kung hindi ka naniniwala sa kanyang ginawa ng iyang anak completely, yung mga mabuting gawa mo, mahugaw nga trapo. Basahin daw yung Isaiah 64 verse 6. Last verse ninong, kaya overtime na tayo ng 10 minutes. Overtime na. Isaiah 64 verse 10. Ito. Isaiah 64 verse 6.
Isaiah 64 verse 6. Yun ang status ng mga good works mo kung hindi ka pa naniniwala sa Okay. Okay, Isaiah 64 verse 6. But we are all as unclean things, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do feed as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Ito ang kuwan. So, yung mga mabuting gawa, sinabi natin, ay sa Diyos, kung sa mata ng Diyos, wala yun. Kung hindi ka maniniwala sa ginawa ng kanyang anak, wala yun. It is hugaw nga trapo. Correct, filthy rags. However, kung naniniwala ka na completely sa finished work of Christ, His death for your sins, His burial and His resurrection, at gumawa ka na ng mabuti, yun ay magkaroon ng rewards. Sa pagpunta mo doon sa langit, ay may mga rewards kang matanggap. May rewards kang matanggap. Kasi doon sa langit, hindi man pareha ang mga rewards. Correct. At saka yung mga trabaho doon, mga pwesto natin doon. Kasi depende man sa anong ginawa natin dito sa mundo. After we have been saved. Pero before we have been saved, wala yun. Wala yun. Wala yun. So, kaya until next time, Ninong. until next time na naman. Okay, overtime na tayo ng 10 Overtime minutes. na. Sige, okay. Okay. Salamat. At saka kami naman ay we believe and we pray that the grace of God is sufficient to all your needs as we move on in this earth waiting for the rapture, for the catching up of the believers of the gospel of grace to heaven. Yun man lang ang inaantay natin. Hindi man tayo pang lupa. Correct. Pang langit man tayo. So, yun ang inaantay natin. So goodbye and happy Sunday to Okay, everyone. happy Sunday and bye-bye.